Una kong tanong kasi parang halos po ng karamihan ng characters na nagawa ay iconic. From Maya de la Rosa to Amor Towers, Marisa Pineda, and Doc Sherry. Do you feel confident or do you feel pressure that your character, Lavender Fields, would be as iconic as to your previous characters na nagawa? Thank you for your question. I would say na of course it would be nice, di ba, kung si Lavender Fields magiging iconic din siya. Pero if I would say na yes, it would be nice kung maging iconic si Lavender Fields. Pressure, I'd be a hypocrite if I tell you na walang pressure to sa akin. Of course, meron. But what I always say is I find peace in the fact that I know that we did a lot of preparation for this one. I gave this show everything that I've got, and I'm not working alone. I am working with a very good team. It's really aside from being Asia's Best Actress and ang tawag nga ng karamihan sa'yo ay silent superstar. Pero ngayon kasi pwede ka na namin tawagin reign of streaming platforms. Kasi your previous shows are from View, and now that Lavender Fields would be on Netflix. Siyempre, hindi pa namin pwede sabihin kasi hindi pa rin Kinabahan ko sa'yo, ikaw talaga. Nalaman na namin. Are you pressured that Lavender Fields naman ay sa Netflix naman mapapanood with a wider audience naman po? Siguro sa aspetong yun, hindi siya pressure, pero siguro mas nakaka-excite kasi tulad nga ng sabi mo kanina, mas malaki yung audience, and dati kasi yung dalawang serye ko lumabas sa View, and now naman Edu na to, so ngayon naman diba sa Netflix na platform namin ipakalabas. Nakakatawa kasi mas maraming reach, and nakaka-excite, diba? Kasi yung Lavender Fields, hindi lang naman ako to parang kaming lahat to. So hindi lang naman ako yung mapapanood dyan. Mapapanood din si Janine, mapapanood si Echo, si Edu, si Kuya Albert, si Inay Maria, at lahat, diba? And syempre, produkto to ng hirap, diba? Hard work, effort ng Dream Team. So yun yung nakaka-excite. Sa tagline niyo po, sa mga interviews niyo, sabi, sa mga taglines for the series, kaya si Lavender Fields. Ang tanong ko po, anong trait ni Lavender Fields ang gusto mong makuha ni Jody Santa Maria? At ano naman yung trait ni Jody Santa Maria ang gusto mong makuha ni Lavender Fields? Ano mo si Lavender at si Jody, meron mas lang pagkakapareho. Sila yung tipo na pag na-set nila yung namin, pag na-set namin yung mind namin sa isang bagay, parang yun yung gusto namin gawin. I think we're both headstrong. Siguro, ang gusto ko makuha ni Lavender is yung matutong kumalma. Pwede naman. Siguro masasabi ko, kasi Lavender kasi pag meron siyang gustong gawin, kailangan gawin niya na to the point na nagiging reckless. Yun siya eh. Pero hindi ko siya dinajudge for that. Gusto niya talagang ma-achieve kung ano yung goal niya, kung ano yung objective niya. Miss Jody, hello po. Hi! Napansin ko po kasi na parang wala ka po sa mga kapamilya forever contract signing. Does it mean po ba na wala ka ng exclusive contract sa ABS-CBN? Kapamilya forever contract signing? Opo, yung mga contract signing. Yung mga contract signing? Yes po. I have been with ABS for the longest time. And I think, kung mapapansin mo din, hindi lang ito yung contract signing na wala ako. So, I would say na even if
So ito pong ano, yung bali, kasi di ba pag natatanggap mo po yung project kasi nagugustuhan mo talaga, ibig sabihin din po ba is for the love of the company din po yung pag-accept mo ng project? You know what, the company and I, and together with my manager, meron kasi kaming understanding na may mga pagkakataon talaga na gagawin mo because mahal mo yung kumpanya kasi nakikisama ka. But then, magpapasalamat din ako kasi alam ni ABS-CBN yung brand essence ko as an actor. So, yung mga projects din na binibigay nila sa akin, hindi siya malayo doon sa brand essence ko as an actor, as Jody Santa Maria. So, yun siya. And whenever they pitch, talagang we listen and then may understanding kung doable or hindi. So, yun. So dito naman po sa Lavender Fields, ano po yung parang oy, eto natatanggapin ko na siya? Nung nag-iisip kami ni Mother B-Boy Arboleda, my manager ko, ano yung next na gagawin ko, kailangan magkaroon ng component na hindi pa natin nagagawa. Because syempre lahat naman, di ba, may kasamang challenge, may kaakibat na challenge ang bawat proyekto kasi iba't ibang character ang ginagawa mo. Pero with this one kasi, yung parang hindi pa tayo nakikita sa action drama. So I think isa yun sa mga reasons kung bakit ginawa namin si Lavender Fields. And tulad nga lang like ko sinasabi, welcome namin yung mga ganyang klaseng challenges. And not only that, kasi maganda rin talaga yung story ni, kung titignan mo, iisipin mo, no, parang pagtatanungin ko sa inyo, kung tatanungin ko kayo ngayon, anong storya niya? Diba? Parang pwede mo sabihin revenge, period. Diba? Sa ganun mo lang siyang angulo nakikita. But for us, when it was presented, when we were reading through the script, it's not your, it's not your usual revenge story. Like the typical. It's actually a complex tale of love, of duality, and redemption. So since this is action drama po, ano naman po yung mga naging preparation mo? Kasi syempre parang bago lang po siya sa'yo eh. Of course, we had to do a lot of strength and conditioning for this one. We had to train for Filipino martial arts. Yun yung ilan sa mga physical preparation na nire-require ng Lavender Fields. Months before kaming first taping day, nag-train na kami. So, importante hindi pwedeng sumaba ka ng feeling mo lang kaya mo, pero in reality, wala. Di ba yung parang reality versus expectation, yung expectation kaya, pero ang reality, hindi talaga. So, importante talaga yung training. And I'm happy na, pero nabait naman din talaga yan ng GSK. Actually, nakita nga po namin sa trailer, ano na siya, yung parang mala-action na talaga siya. Opo. Pero wala ka po bang worries na parang baka ma-compare ka ng ibang fans? Kasi di ba, meron po tayong yung si Angel Locsin, yung ano tawag yun, action drama queen, yung mga ganun. Wala ka po bang worries na baka ma-compare ka, ganun? Ma-compare? Hindi naman kasi siya yun ni Angel Locsin yun and hindi lang para makipag-compete ako doon. Because I mean, she is known for that and she does it excellently. So, hindi naman, ang ginagawa ko is kung anong makakaya ko, nag-prepare tayo for Lavender Fields, and we can just hope na magustuhan ng audience yung ating serye, yung ating Thank you. Thank you po. Thank you. Hey, Miss Jody, as a mother, was there a time na ikaw si Lavender Fields? Anong ibig mo sabihin? Was there a time in your life na wala ang anak naging ko? No, bilang ina. So yun, ano yung pagkakain din tulad ni Jody kay Lavender Fields? Okay. Well, una-una, hindi naman nawala ang anak ko. Wala ni Lavender Fields. Yes. But, alam mo siguro hindi lang as Jody. Yes. Pero siguro, lahat ng mga nanay,
gagawin naman lahat ng makakaya nila para sa anak nila eh. Yung kaya nilang sungin yung kahit na anong danger para sa anak nila. Kung maghirap man sila, mahirapan man sila para sa anak nila, gagawin nila yun. Siguro, yun yung pagkakapareho namin ng Latin Philippines. And I believe na makaka-relate din yung mga moms kay Latin Philippines. Next question. Before sa pangako sa'yo, magkapatid po kayo ni Sir Jericho Rosales. Now, ngayong muling kasama kayo sa isang series, bilang leading man na niya. So, ano yung mga pagbabago na napansin nyo kay Echo? Pagbabago sa kanya. Alam mo as a person or as an actor? Both na lang. Both na lang. As an actor kasi I've known Echo to be someone who's a natural. Siya yung tipong artista na hindi inaarte yung eksena. Yung pag naka-eksena mo siya, it's like parang you just find yourself na pinapanood na lang itong taong to kasi ang galing. So talagang is kapit talaga. As a person, parang si bro, ano siya chill. Yun masasabi ko talaga sa kanya na isa siya sa pinaka-chill na taong nakilala. Yeah, that would be all. Hindi ka question ko lang din po. Kasi nakakatrabaho niyo na po dito yung mga veterans eh. Pero ikaw po ba meron ka ring natututunan pa dun sa mga newer generation na actors like Janine Gutierrez, ganun po? Oo naman. Kasi lagi naman tayo may natututunan sa bawat person na nakikilala natin, diba? Or nakakatrabaho natin. You know what I like and what I appreciate about Janine is how nakikita mo kasi sa tao na importante sa kanila yung craft eh. Yung seryoso sa kanila yung craft na ginagawa nila. And I would see her talaga with her iPad, with notes on it, na alam mo, siguro, syempre hindi naman minamarites kung ano sinusulat niya doon. Diba? Pero alam mong ilalagay niya siguro ng detalye kung paano niya gagawin yung scene. Nakakatuwa lang na makita yun kasi hindi lahat ganon. Doon po kasi sa Ang Sayo Ay Akin, di ba naging magkatrabaho kayo ni Inay Maria? Ngayon po ba may mga ano pa rin doon? Parang may mga isampalan, may mga ganun? Or kayo naman ni na Janine yung ganun? Parang masuntukan. Ay, mas ganun. Pero puro mga ganun na po. It's an action drama, kasi genre. So, you'd see a lot of fight scenes, action scenes. Mas intense na po siya. Oo, action-packed siya. So, parang ngayon inaalala ko, may sampalan ba akong ginawang eksena dito? Parang, sabi ko, much more suntukan, hindi sampalan. Hindi naman po kayo na parang kasi di ba parang mas ng tao yung mga ganun, yung parang hindi sila mas sanay gusto na. nila ba yung Opo, yung sampalan? ganun. Ako naniniwala ako may may mga tao talaga na yun yung gusto nila, yung makakapagsakitan or minsan ako ano pa man ang related dun sa mga ganong klase ng actions. And you don't fault them kasi sometimes maybe ito yung mga gusto nila sanang gawin sa mga taong nakapanakit sa kanila. Kaya siguro medyo popular yung mga ganun. Not because barbaric tayong mga tao na gusto lang nating manakit. Pero naniniwala kasi ako na maaaring may pinanggagalingan. Kaya ang popular ng mga ganong klaseng scenes. At then, for mga, let's say, mga fight scenes, action scenes, naniniwala naman ako na meron din namang audience na nakaka-appreciate ng mga ganong klaseng eksena. Ikaw po yung tanong. Hi, Miss Jody. Some of the reactions po kasi ng mga nakapanood dun sa trailer is yung ibang plot nung parang napanood nila. How can you assure them po, yung viewers, na may something na bago na iyan? Saka, ayun ba? Okay, sige. Thank you for your question. Yun nga, parang that's why kanina I was asking you guys, parang, di ba pag nakita mo yung trailer, parang, okay, napanood na namin yan.
sanay na rin po ba kayo sa motherly roles? Kasi usually po lagi na lang po kayo na sa role na nanay po kayo, yung mga nawawalang anak. Sanay na po ba kayo sa ganun? Nawala ng anak. Ina ng nawawalang anak. May kulpa, Ang- pangako sa'yo, ang sa'yo ay akin, unbreak my heart. Oo nga, The bro- the patron broken- ng the nawawalang broken- ano. the Ina broken- ng nawawalang anak. anak. Uy, nag-lesis Pwede si yun. Jan doon. Nawalan. Power Broken. the broken marriage mo, nag-lesis si Jan. Ah. So, ilan ang mawawala? Alam mo, siguro. Ito na nga, alam mo, hindi ko na-realize yan. Pero salamat sa pagsabi nyo sa akin. Papunta ako sa patron na Walang anak. Hindi, siguro kasi pag naging ina ka, yun yung isa sa pinakamasakit na mangyayari sa'yo bilang nanay. Yung mawala yung pinaka-importanting tao sa buhay mo. Diba? Yung batang inuluwal mo mula sa napupunan mo, tapos it's either nawala, sinaktan, diba? Yung mga ganyan. I mean, of course, as a mother, talaga namang it will cause you to be, diba, enraged. So, yun. Kung tatanong mo kung sanay na ako, siguro sanay na kasi pang ilan na to, diba? Yun. Ano na lang po? Pero it brings out so much emotion coming from a mother na parang yun yung nagiging goal mo is parang how do you find your child? Parang dun umiikot. That becomes your driving force. Balik lang ba ako dun sa tanong about kay Echo kanina? Ano po yung initial reaction niyo nung nalaman niyo na magiging leading man niyo po si Echo? Nagulat ako. Kasi, I mean, for the longest time, alam ko na si Echo hindi siya gumagawa ng serye. Series. Parang, I believe na parang nag-leave siya. Hiatus. Parang nag-hiatus or nag-sabbatical siya from this. So, nung nalaman ko na tinanggap niya to, parang, talaga ba? Parang of course, nakaka-excite na, magiging part siya ng show. Diba? Kasi ang tagal na wala. Tapos bigla ngayon, yung proyekto na inuuhan niya, makakasama namin siya. So, sobrang happy and we're thankful na nakasama namin siya sa Lavender. Miss Judy, promote na lang po the Lavender Fields po. Hello mga kapamilya. Kapamilya ba? Wait, baka mali-mali siya sabi ko. Tama Okay. Hello mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayo na panoorin. Hello mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayo na panoorin ang Lavender Fields. Malapit na. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you so Thank you much, po guys. so much.